Kung talagang sobrang talino mo, sabi niya na may pangaalipusta, pinagsuntok ang kontrata sa counter ng patag. Sige, isalin mo ito. Ang mga salita niya ay pumilas sa maaliwalas na atmosphere ng Old Town Cafe na parang matalim na kutsilyo. Tumigil sa pagkain ang mga taong may hawak na tinidor sa hangin. Pati ang luma at tahimik na jukebox sa likuran ay huminto sa pagpatugtog ng malumanay na Motown music. Pero si Mary Castillo ay hindi nagpapakita ng anumang takot o pag-aatubili. Tumingin lang siya pababa sa makapal na bungkos ng mga legal na papel sa harap niya, ang mga dokumento ng Hart merger, na natalo na ang 3 sa pinakamahal na mga abogado sa Atlanta. Kumurap siya ng 1 beses. Si Mary ay 19 na taong gulang lamang, African-American, at nakasuot ng luma at bahagyang kupas na gray na apron na may bahid ng amoy kape at hash browns. Ngunit sa isang sandali, para siyang mas matangkad kaysa sa lalaking nakamaamong navy na suit na nakatitig sa kanya. Hindi sanay si Nestor Torres na hamunin. Sa edad na 48, itinayo niya ang Torres Tech mula sa maliit na coding shop sa Boston hanggang sa $1 bilyong na kumpanya ng teknolohiya na nakabase ngayon sa downtown Atlanta. Kilalang kilala siya sa kanyang makapangyarihang presensya sa mga boardroom. Matalim na asul na mga mata, matalim ang panga, palaging 3 hakbang ang nauna sa iniisip. Pero ngayong gabi, hindi siya nasa isang glass office tower. Nasa isang simpleng diner siya na may mga kupas na mesa at kumikislap na neon na ilaw. Ang $2.4 bilyong na merger deal niya ay nagkakawatak-watak, nanganganib ang kanyang legacy bilang isang tech titan. Kailangan niya ng tahimik na lugar para mag-isip. Dinalhan siya ng waitress ng kape at napansin ang pagkabahala sa kanyang mukha. Nakita niya ang mga pulang marka sa mga gilid ng kontrata malapit sa isang clause na pinamagatang Conditional Termination on Market Disruption. Parang nilalabanan mo ang isang oso, sabi niya ng mahinahon, inilapag ang baso ng tubig. Hindi tumingin si Nestor. Kontrata to, hindi mo maiintindihan. Sagot niya. Baka kaya ko, sagot ni Mary. Dito siya nawala ng pasensya. Tumayo si Mary ng matatag, isang kamay ay nakatapat sa balakang, ang isa ay abot sa isang notepad na malapit. Ito ba ang buong kontrata? Tanong niya ng kalmado. Natawa si Nestor ng bahagya. Mahalaga ba yon? Oo, mahalaga, sagot niya. Nagbabago ang kahulugan depende sa konteksto. Hindi siya sumagot, nag-alsa lang ng balikat, na parang nagbibigay ng permiso sa batang naglalaro ng mapanganib na bagay. Tumingin siya habang pinapanood. Tahimik na bumuklat si Mary ng mga pahina ng may galing. Mabilis na sinusuri ng kanyang madilim na mga mata ang bawat salita, nakatutok. Sa paligid nila, umuugong ang kafe sa malumanay na usapan at tunog ng mga kubyertos. Ngunit para kay Mary, tila pumasok siya sa ibang mundo, isang mundo na pinamumunuan lamang ng lohika. May clause ka dito, sabi niya itinuro, na nagpapahintulot sa kabilang kumpanya na umatras kung bumaba ang stock mo ng higit sa 7% matapos i-anunsyo ang merger. Kumurot si Nestor, hindi yon mali. Tumango si Mary habang patuloy na nagbabasa. Pero malabo kung ano ang tinutukoy na market disruption, kaya sobra ang kanilang kaluwagan. Tapos yung escrow na $400 milyong na pinipigil ng walang malinaw na kondisyon para ma-release. Hindi yan partnership. Leverage yan, sagot ni Nestor. Yumuko papunta sa kanya. Paano mo naman nalaman to? Hindi tumingin si Mary. Dati, ganito kami nagbabasa ng mga kontrata sa klase sa Emory, pre-law, bago magkasakit ang nanay ko, bago ako nagtrabaho bilang pancake flipper para sa renta. May nag-iba sa loob ni Nestor. Pumikit siya at binuksan muli ang kanyang bibig. Pinagmasdan niya ang mukha ni Mary, hindi lang ang tindi ng tinig niya, kundi ang kalmadong kumpiyansa sa mga kamay. Hindi siya nagbibiro.
Nagulat ako na nanatili ka sa syudad, sabi niya na may bahagyang pangaasar. Nagulat ako na pumasok ka sa dinner na ito na akala mo walang mas matalino kaysa sayo. Ang biro ay parang matalim na suntok, di inaasahan. Ang mesa sa pagitan nila ay parang naging larangan ng digmaan kaysa isang counter. Yumuko si Nestor pabalik. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, hindi niya iniisip ang presyo ng stock o boto ng shareholders. Iniisip niya ang batang babae na nagsiwalat ng 2 malaking pagkakamali sa kontratang ginawa ng mga nangungunang abogado sa korporasyon. Anong pangalan mo? Tanong niya. Mary Castillo. Mabagal siyang tumango. Naisip mo na bang gamitin ang talinong yan para sa mas malaki? Oo. Sagot niya, pinupunas ang mga kamay sa apron. Pero minsan, hindi iniintindi ng buhay ang mga plano mo. Nanahimik sila ng sandali na parang mas matagal pa kaysa sa komportable. Pagkatapos, iniabot niya ang kontrata pabalik sa kanya. Ayusin mo ang Clause 7C at magdagdag ng release trigger sa escrow fund na katay sa mga milestone ng proyekto. Kung hindi, hihigpitan ka nila kapag mahina ka. Matinig na pinagmasdan siya ni Nestor, nakatungo ang panga. Seryoso ka, sabi niya ng mahina. Ngumiti ng bahagya si Mary. Seryoso na ako bago mo ako insultuhin. Ngayon, mabait na lang ako. Hindi agad sumagot si Nestor. Pumadyak ang mga mata niya mula sa kontrata patungo sa malinis at malinaw na mga tala ni Mary. Pwede ba kitang imustahan ng kape? Tanong niya ng awkward. Tumingin si Mary sa hindi pa natatapos na tasa ng kape niya. Naitikman mo na. Pagkatapos ay umikot siya at bumalik patungo sa kusina. Matiyagang naglakad, taas noo. Tinitigan ni Nestor ang kanyang lumalayo na anyo pagkatapos ay bumalik sa kontrata. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, hindi na parang ulap ang mga salita sa pahina. Nagsisimula ng magkaroon ng katuturan at hindi dahil sa kanya. Hindi pa niya alam, pero ang pinakamahalagang pagpupulong sa kanyang buhay ay hindi naganap sa isang marangyang boardroom. Naganap ito sa isang diner booth sa ilalim ng kumikislap na neon na ilaw, habang umiinom ng kape at tinatanggap ang aral ng kababaang loob. Bago tayo bumalik sa kwento, sabihin mo nga, saan mo pinapanood ang video na ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe. Kasi bukas, mas marami pang mga nakaka-inspire na kwento ang naghihintay para sa iyo. Nang itiklop ni Nestor Torres ang kontrata at tumayo, ang kislap ng neon sa Old Town Cafe ay unti-unting napalitan ng mahinang ugong sa paligid. Matagal nang lumamig ang kanyang kape. Ang dalaga, hindi ang babae, ay nawala na sa kusina sa likuran nang hindi man lang lumingon pabalik. Tumigil si Nestor sa pintuan, tumitig sa pinto ng kusina na pumipiyok ng sandali sa katahimik na lumabas. Gabing iyon, ayaw matulog ni Nestor, nakahiga siya sa kanyang marangyang penthouse sa downtown. Ang mga ilaw ng lungsod ay nagpapalabas ng mga pira-pirasong anino sa mga dingding. May isang bagay tungkol kay Mary Castillo na hindi niya makalimutan. Hindi sa paraang sumugat sa kanyang pride, pero oo, nasaktan ang kanyang ego. Parang gasgas yon sa matigas na bahagi ng kanyang sarili, isang bahagi na inakala niyang patay na noon pa man. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga sinabi niya, ang kalmadong kumpiyansa, ang matalim na katumpakan. Kung paano siya hindi umatras nang siya'y hamunin o kapag siya'y nilapastangan. Hindi siya nagpapanggap na matalino, talagang matalino siya. Pagdating ng umaga, hiniling na ni Nestor sa kanyang legal team na doblehin ang pagsuri sa Clause 7C at mga escrow trigger. Kumpirmado ang sinabi ni Mary. Tama siya. Ang lalong nagpabuwisit sa kanya ay kung gaano kadali na nakita ni Mary ang mga problema. Mga bagay na hindi nakita ng pinakamahuhusay niyang abogado. Pagkatapos ng tanghali, nakaupo sa isang boardroom na may mga salamin at kinis na bakal,
napapaligiran ng mga tao na nakasuot ng $1,000 na mga suit. Bumalik sa isip ni Nestor ang mga kupas na counter, mura at malamig na kape, at isang 19 na taong waitress na pinag-uusapan ng mga $1 na kontrata na parabang nag-aayos ng grocery list. Pagdating ng Miyerkules, natagpuan niya ang sarili na nakatayo muli sa labas ng kafe. Abala ito, rush hour sa tanghali. Maririnig ang kalansing ng mga plato at mahihinang usapan sa hangin sa pamamagitan ng kalahating bukas na pinto. Nag-atubili siya, hindi sigurado kung paano papasok. Nang pumasok siya, napalingon ng mga ulo. Hindi dahil kilala siya, kundi dahil talagang hindi siya bagay sa suot niyang suit. Agad siyang nakita ni Mary. Nagdadala siya ng tray na may 3 baso ng tubig. Dumadaan sa mga mesa ng madali para bang siya ay kabilang doon. Nakaayos ang buhok niya sa mababang bun, medyo maluwag ang apron at madulas ang mga sneakers mula sa mahabang araw. Tiningnan siya ni Mary nang hindi mabait o mausisa, puro alam lang. Bumalik para sa itlog, tanong niya habang papunta siya sa counter. Bumalik para sa'yo, diretsyong sagot ni Nestor na huminto saglit. Ibinaba ni Mary ang tray, yumuko ng bahagya at walang ngiti sinabi, "Nagtatrabaho ako, hindi ako tatagal." "Gusto ko lang magpasalamat," sabi ni Nestor. "Iniligtas mo ako sa isang kapahamakan. Milyon-milyon siguro," dagdag niya. Dahan-dahang kumurap si Mary. "Sigurado ka bang gusto mong makita kang nagpapasalamat sa isang waitress?" "Yan ang punto," sagot niya, umupo sa isang stool. "Hindi ako sigurado na ikaw ay simpleng waitress lang." Itinilt niya ang ulo at nag-cross arms. "Ano pa ang akala mong ako? Isang tao na nakakaintindi ng sistema, isang tao na nakakakita sa likod ng legal na lengguwahe, isang tao na, kung bibigyan ng pagkakataon, maaaring lampasan ang bawat junior associate sa firm ko." Tumingin si Mary nang hindi kumukurap. "So ano, nag-aalok ka ba ng trabaho?" "Hindi naman," sagot niya. "Nag-aalok lang ako ng usapan, hindi opisyal, simpleng kwentuhan." Tumingin siya sa counter, saka muli kay Mary. "Walang suit, walang condescension, kape lang," sagot ko sa pagkakataong ito. Tiningnan siya ni Mary ng sandali, saka dahan-dahang tumango. "Bumalik ka ng 10:00, doon matatapos ang shift ko. Kung seryoso ka, hihintayin mo. Seryoso ako." "Sige, magkikita tayo," sabi niya at umalis. Sa 10:00 ng gabi, tahimik ang kafe. Umalis na ang mga regular sa tabi ng jukebox. Naghugas ang dishwasher sa likuran. Lumabas si Mary mula sa kusina, pinupunas ang mga kamay sa tuwalya. Wala na ang apron, nakababa ang buhok. Umupo siya sa tapat ni Nestor sa parehong booth na kanilang pinag-usapan noon. "Matigas ang ulo mo," sabi niya. "Naiintriga ako." "Sa ano? Paano ka nakarating dito? Paano ang isang taong gaya mo, iniisip na gaya mo, ay hindi napunta sa korte, hindi sa isang desk sa DC, kundi dito, sa likod ng counter?" Huminga ng malalim si Mary. "Hindi sumusunod ang buhay sa script, Gino Torres. May plano ako. Pre-law sa Emory, full scholarship, mock trial champion. Pero pumalya ang mga bato ng nanay ko. 3 beses sa isang linggo sa dialysis. Halos hindi sakop ng Medicaid. Nagsimula ng mag-away ang kapatid ko sa paaralan. Nagdami ang mga bayarin. Kinailangan muna ipagpaliban ang pag-aaral. Walang lungkot sa tono niya, puro klarong katotohanan lang. Nagpatuloy akong mag-aral ng mag-isa, mga law journal, mga legal blog, kahit anong makita ko. Nagsimula rin akong mag-code, gumagawa ng legal literacy app para sa mga kabataan. Simple lang, interactive contracts, mga translation tool, mga ganun. Pero sino ba ang magtitiwala sa waitress na hindi pa tapos ang degree? "Ako," sabi ni Nestor ng walang pag-aalinlangan. Nagtaas ng kilay si Mary. "Ikaw, yung lalaki na tinawag akong sweetheart at sinabi na mag-stick na lang sa pagbuhos ng kape," napikit si Nestor ng bahagya. "Karapat-dapat ako dyan," amin niya. "Oo," sagot ni Mary ng simple.
Pero hindi ako hangal, dagdag niya. Ginawa ko ang karera ko sa pagtukoy ng mga ideya bago pa man sumikat. Nakikilala ko ang talento kapag nakikita ko ito. At Mary, ang nakita ko nung gabing yon ay higit pa sa talento. Katalinuhan yon. Tumingin siya pababa, ang mga daliri niya ay gumagapang sa gilid ng mesa. Hindi ako humihingi ng limos. Maganda, sabi niya. Hindi ko yan iaalok. Inaabot ko ang partnership. Gusto kitang tulungan gawin ang app mo. Resources, developers, funding. Ikaw ang mamumuno, ako ang susuporta. Tahimik si Mary ng matagal na sandali. Tumingin siya sa bintana kung saan ang mga streetlight ay nagpapalabas ng mainit na gintong liwanag sa kalsada. Sa wakas, nagsalita siya. Alam mo ba kung ano ang pinakamahirap sa pagiging invisible? Hindi yon dahil hindi ka nakikita ng mga tao, dahan-dahan niyang sabi, kundi dahil tinitingnan kanila ng diretsyo pero pinipili nilang huwag kang pansinin. Bumaba ang boses ni Nestor. Sige, gawin nating makita kanila muli. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sige, malumanay niyang sagot, pero ayokong maging proyekto mo lang. Gusto kong maging kapantay mo. Magiging ganun ka, pangako niya. Sa labas, buhay ang lungsod. Pero sa loob ng maliit na booth na iyon, kakaibang enerhiya ang nanginginig, puno ng pag-asa at posibilidad. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Mary na mahalaga ang kanyang mga ideya at naramdaman ni Nestor ang bago at malugod na damdamin, pag-asa. Hindi sa bilang o kita, kundi sa mga tao. Nagtagpo ang kanilang mga tasa ng kape, tapos na ang kasunduan at nagsimula ang isang tahimik ngunit makapangyarihang revolusyon. 3 araw pagkatapos noon, nakita ni Mary ang sarili niyang pumapasok sa isang lugar na hindi niya akalain na papasukin niya, ang headquarters ng Torres Tech, ika-29 na palapag, boardroom sa Kanluran. Napakakalmado ng paligid, masyadong perpekto. Kumikinang ang sahig na parang yelo at ang mga bintana ay abot langit, para bang nasa loob siya ng spaceship imbes na gusali ng opisina. Ipinakinis niya ang navy blouse na binili sa murang halaga at mahigpit na hawak ang isang luma at gasgas na leather binder na puno ng mga sketch ng app niya. Doble na ang check ng isang security guard sa kanyang ID. Kumurap ang receptionist sa kasinabi, "Waitress Mary," na para bang biro lang yon. Pero itinataas ni Mary ang kanyang baba. Nasa loob na si Nestor sa boardroom, nakaupo na sa harap ng isang sleek na tablet. Tumingin siya pataas at ngumiti ng halos kinakabahan. Isang bagay na hindi pa nakikita ni Mary sa kanya noon. "Pasok ka na, huwag mag-alala, tayo lang ito," sabi niya. Tumango siya at pumasok, tuwid ang likod. Ang tayo lang ay hindi naalis ang hapdi ng tingin ng mga tauhan sa front desk sa kanya. Pag-upo niya, itinuro ni Nestor ang isang pangalawang upuan. Pinagawa ng dev team namin ang ilang early design options para sa app interface. Akala ko gusto mong makita. Binuksan ni Mary ang binder niya sa halip. Bago yan, gusto kong pag-usapan ang ilang pangunahing prioridad. Dapat accessible ang app sa paningin at wika, paliwanag niya. Mga estudyante sa high school, mga adultong nasa working class, pati na ang mga taong hindi English ang unang wika. Yumuko si Nestor, interesado. Layered content, interactive scenarios, mga ganitong pangyayari, pagpirma ng lease, pag-aresto o pag-apply ng unemployment. Totoong sitwasyon, totoong resulta, lahat ipinaliwanag sa simpleng salita. Walang legal na jargon, wala, sabi ni Mary ng matatag. Hindi dapat maging sandata ang batas na alam lang ng iilan. Dahan-dahan na tumango si Nestor. Ikaw ba ang nakaisip ng lahat ng ito? Tanong niya. Nag-alsa si Mary ng balikat. Nakikinig ako at dati akong mahirap. Mahirap na edukasyon yan, ngiti niya. Ngunit nang dumating ang isang katok, naputol ang usapan.
Pumasok si Alfredo Rodriguez, Senior Vice President ng Legal Affairs ni Nestor. Late apat na po siya, nakasuot ng matalim na gray na suit at ang panga ay nakatikom ng sobrang higpit para maging palakaibigan. Tiningnan si Mary na may halong pagdududa. Akala ko closed session ito, sabi niya. Oo, ganun nga, sagot ni Nestor. Kasama na si Mary dito. Nagbigay ng mahigpit ng ngiti si Alfredo. Oo nga, yung waitress! Hindi umatras si Mary. Nagtatrabaho pa rin ako tuwing weekend sa Old Town. Mas maganda ang tips kaysa sa akala mo. Tumayo si Nestor. Alfredo, natuklasan ni Mary ang 2 kill clauses sa merger contract na hindi nakita ng buong team mo. Ganun ba? Magalang na sabi ni Alfredo, pero matalim ang tono. Siya ang mangunguna sa app project. Malinaw na sabi ni Nestor. Gusto kong suportahan ng legal reviews at intellectual property frameworks ang project niya. Nag-alsa ng kilay si Alfredo. Seryoso ka ba? Hindi ako nagbibiro kapag 9 na numero ang nakataya, sagot ni Nestor. Tumango si Alfredo pero may ibang bagay na makikita sa mukha niya. Siyempre, makikipagtulungan kami. Pagkalabas ni Alfredo, tumingin si Mary sa mesa. Hindi niya ako tutulungan. Pinabagal niya lang ako. Bumuntong hininga si Nestor. Old school siya. Tinama ni Mary. Gatekeeper siya at hindi ako yung taong inaasahan niyang papasok sa gate na yan. Hinalikan ni Nestor ang kanyang panga. Gusto mo ba siyang tanggalin? Tiningnan niya siya. Hindi. Gusto kong kitain ito, hindi ipamana. Hayaan mo akong asikasuhin siya. Pero kapag humingi ako ng tulong, kailangan kong malaman na sasandalan kita. Tumango siya. Nasa likod mo ako. Gabing yon nagtrabaho si Mary mag-isa sa maliit niyang apartment. Nasa likod niya sa sofa ang kapatid niyang si Roberto, nag-aaral ng algebra. Natutulog ang kanilang ina sa recliner malapit, may heating pad sa balakang. Amoy Vicks at spaghetti ang apartment. Nandun sa coffee table ang isang lumang Chromebook na balot ng duct tape at stickers. Yun ang buong development lab ni Mary. Pinili niya ang mga notes niya mula sa araw, pinagmamasdan ang mga code snippet at layout ng app. Masakit ang ulo niya pero nagpursige siya. Bigla ang nagsalita si Roberto. Sa tingin mo ba papayagan ka nilang tapusin yan? Tumingin si Mary sa kanya. Tapusin ang ano? Yung app? Yung para sa mga bagay sa korte. Talaga bang papayagan ka ng mga mayayamang iyon na gawin mo yan? Tiningnan niya ang kanyang nakababatang kapatid, hindi sigurado kung paano sasagot. Sa wakas, sabi niya, hindi ako naghihintay ng permiso ng kahit sino. Tiningnan siya ni Roberto na parang sinusubukang intindihin ang tapang niya. Saka siya tahimik na tumango at bumalik sa math homework niya. Kinabukasan, dumating ulit si Mary sa Torres Tech. Dinala niya ang 4 na wireframe mockups, isang sample module at proposal na may listahan ng 10 miyembro ng komunidad na handang mag-beta test ng app. Hindi dumalo si Alfredo sa meeting. Sa halip, ang assistant niya ang nagpadala ng redlined na bersyon ng proposal ni Mary na may mga nota na masyadong ambisyoso at suhestyon na paliitin ito para mabawasan ang liability. Binasa ni Mary ang mga edits, prinint ang original niyang proposal at diretso siyang pumunta sa opisina ni Nestor. Inilagay niya ang 2 kopya sa mesa niya. Hindi ko babawasan, sabi niya ng matatag. Tahimik na binasa ni Nestor ang mga nota sa katumingin sa kanya. Tama ka, gagamitin natin ang bersyon mo. Natunga nga si Mary sa gulat. Ganun lang ba kadali? Nag-alsa si Nestor ng balikat. Numero yan pero kinakailangan. Ngumiti si Mary ng bahagya, yung ngiting para sa pribadong tagumpay, at lumingon para umalis. Sa pintuan, tumigil siya. Patuloy siyang susubukang harangin ako. Alam ko, sabi ni Nestor, kaya maghanda ka. Tumango siya ng dahan-dahan habang tumatayo ng telepono. Lagi akong handa. Pagpasok ni Mary sa elevator, napansin niyang may nagbago. Hindi lang kung paano siya tinitingnan ni Nestor, kundi kung paano niya tinitingnan ang sarili niya.
Hindi na siya nagtanggol. Nagtatayo na siya, hakbang-hakbang. At walang sino man, gaano man kamahal ang suite nila, ang hihinto sa kanya ngayon. Sumara ang pinto ng elevator na may malumanay na tunog. Inilagay siya sa isang umaangat na glass box na puno ng posibilidad. Ngayon hindi na siya tumingin pababa. Nabuhay ang prototype sa isang tahimik na linggo ng umaga pagkatapos lang ng pagsikat ng araw. Nakapajama si Mary, nakaluhod sa sahig ng sala habang mahina ang paghilik ni Roberto sa likuran niya sa sofa. Lumutang ang mga daliri niya sa keyboard, mabilis ang tibok ng puso habang lumilitaw sa screen ang interface na pinangarap niya ng 2 taon. Malinis ang mga linya, simpleng mga salita at isang start button na hugis martilyo ng hukuman. Pinindot niya ang begin. Nagload ang unang senaryo, hininto ka ng pulis. Ano ang mga karapatan mo? Sa ilalim, 3 button, manahimik, tanungin kung bakit at kunin ang lisensya. Bawat pagpili ay nagdadala sa maikling animasyong resulta. Ang ilan ay nagpapalala ng sitwasyon, ang iba naman ay nagpapakalma. Ang voiceover ay kanya na na-record ng tahimik noong gabi bago iyon, matatag, matiisin, hindi robotic. Hindi ito perpekto. Medyo magaspang ang fonts, ang mga animasyon ay medyo sabog, pero gumagana ito. Humilig siya pabalik at napangiti. Buhay na ito, bulong niya, na para sa sarili lang. Nag-email siya kay Nestor ng link sa 9:30 ng umaga. Walang paliwanag, walang headline, puro subject line lang, unang hininga. Tumawag siya ni Nestor, kalahating oras ang lumipas. Totoo ba ito? Tanong niya, halos nang hihina ang boses. Sabi mo, sagot ni Mary. Wala pa akong nakitang ganito, bulong niya. Ginawa mo ito gamit ang Chromebook? Oo, at kalahating bote ng instant coffee, biro niya. Ipapakita ko ito sa UX team namin ngayon kung papayag ka. Hindi mo kailangan ng permiso ko, sagot ni Mary. Kailangan mo ang boses ko sa kwarto. Hapon niyon, pumasok siya sa Torres Tech Innovation Lab, matangkad at hawak ang binder sa ilalim ng isang braso. Ang lab ay may glass wall at maliwanag, puno ng mga developer at designer na naka-sneakers at hoodie, na halos hindi napansin siya hanggang sinabi ni Nestor, lahat ito si Mary Castillo. Siya ang gumawa ng makikita ninyo mula sa simula at siya ang mangunguna sa project mula ngayon. Napukaw ang kanilang atensyon. May ilang tumango bilang paggalang, iba ang nagpalitan ng hindi maintindihang tingin. Isang babae, nasa 30, pink ang buhok, naka-Stanford hoodie, ngumiti at sabi, sige, wow! Ikabit ni Mary ang kanyang laptop at inilunsad ang demo. Sa loob ng 15 minuto, tahimik ang kwarto maliban sa tunog ng pag-click ng mouse at boses ng app na ginagabay sila sa mga senaryo, pagpili at legal na paliwanag sa simpleng salita. Sa dulo may tunay na palakpakan, hindi malakas pero taos puso. Lumapit si Luis, isang developer, at yumuko. Pwede nating ayusin ang animation at i-optimize ito para sa mobile, pero intuitive ang flow. Mahigpit ang logic paths. Saan ka natuto ng design? Tanong ng isa. Nag-alsa si Mary ng balikat. Mula sa mga pagkakamali at pagtutok kung paano nasasaktan ng mga tao kapag hindi nila alam ang kanilang mga karapatan. Sa sumunod na 2 linggo, naging regular si Mary sa lab. Dumalo siya sa mga debate tungkol sa user interface, nanguna sa mga session sa pag-storyboard at nagdaos ng mga pulong ng team tuwing 10:00 ng gabi. Pinalalakas ng natirang pagkain mula sa diner at kape mula sa vending machine. Mas bata siya kaysa sa lahat, hindi formal ang edukasyon at siya lang ang babae sa karamihan ng mga kwarto. Pero hindi iyon naging hadlang sa kanya. Patuloy na sinuportahan siya ni Nestor sa bawat meeting, ngunit maingat din niyang binabantayan kung paano nade-develop ni Mary ang estilo ng pamumuno na kakaiba sa kanya. Mas marami siyang tinatanong kaysa iniutos. Pinapayagan niyang subukan ng mga junior designer ang mga ideya bago ang mga senior.
Nakikinig siya at hindi lang lumago ang app, naging isang kilusan ito. Pagkatapos ay dumating ang school pilot program. Iminungkahi ni Mary na subukan ang app sa 3 high school sa Atlanta na may mga estudyanteng nasa panganib. Siya at si Roberto ay nagprint ng mga flyers, gumawa ng QR codes at ipinamigay ito malapit sa mga football games at mga hintuan ng bus. Isang malamig na Martes ng umaga, nakatayo si Mary sa harap ng 30 senior high school students sa Langston Prep. Ipinapakita ang law bridge sa projector ng silid-aralan. Naka-blazer siya sa ibabaw ng kanyang uniforme sa diner, ang nag-iisang professional jacket na pag-aari niya. Naisip niyo na ba kung ano ang mangyayari kapag hindi ibinalik ng landlord ang deposito niyo? Tanong niya sa klase. Isang babae sa likuran ang nagtaas ng kamay. Sinasabi nila na itatabi nila ito at wala kang magagawa. Ganon din ang iniisip ko, sabi ni Mary, hanggang sa malaman ko na may legal na deadline. Kapag hindi ito nasunod ng landlord, pwede kang maghain ng claim. Hindi kailangan ng abogado, simpleng form lang. Lumitaw ang interes ng mga estudyante, hindi dahil obligasyon, kundi dahil sa tunay na kuryosidad. Pagkatapos ng klase, may isang estudyante ang naiwang nakaupo. Matangkad siya at payat, may malungkot na mga mata at may peklat sa pisngi na hugis luha. Talaga bang ginawa mo ito? Tanong niya. Bawat salita, sagot ni Mary. Lumagda ang nanay ko ng mga papeles noong nakaraang taon na hindi niya maintindihan. Ngayon, pinevict kami. Naramdaman niyang humigpit ang dibdib. Ipakita mo sa akin ang pinirmahan niya. Tutulungan kitang maintindihan. Tumango siya at bumulong. Walang nakikipag-usap sa amin na parang mahalaga kami. Pinanood ni Mary siyang umalis at napuno ang lalamunan niya ng buo. Kilala niya ang pakiramdam na iyon, ang mabaliw, ang pagiging invisible. Gabing iyon naupo siya sa fire escape sa labas ng kanilang apartment, ang laptop sa kanyang mga tuhod. Tumawag si Nestor. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Ikinuwento niya ang tungkol sa estudyante, ang pilot program at kung ilang tao na ang gumagamit ng beta app. Nagsimula ka ng isang bagay, tahimik na sabi ni Nestor. Napapansin mo ba yan? Ayokong akin lang ito, sagot niya. Gusto kong maging pag-aari ito ng bawat bata na kailanman ay pumirma ng isang bagay na hindi nila naintindihan. Tahimik si Nestor sandali, saka sabi, pumunta ka bukas. Kailangan nating pag-usapan ang scaling, funding at ang paglalagay ng pangalan mo sa masthead. Tumingin siya sa lungsod, kumukutitap ang mga streetlight sa ibaba, may tunog ng sirena sa di kalayuan. Pakiramdam niya ay pagod na pagod, pero buhay na buhay tulad ng dati. Sige, bulong niya, pero dapat handa kang bumuo ng isang bagay na hindi nila pwedeng baliwalain. Mula noon, hindi na sila lumingon pa. Nagsimula ng tahimik ang sabotahe gaya ng karaniwan, mga meeting na pinagdudugtong-dugtong, mga file na naantalang maipasa, mga password na biglang nag-expire ng misteryoso, mga calendar invite na ipinadala pero hindi natanggap. Napansin ni Mary ang pattern sa 2nd linggo matapos ang Lawbridge School pilot na naging publiko. Yung tila pag-usad ay napabagal hanggang halos huminto. Isang Martes ng umaga, dumating siya sa lab ng Torres Tech para makita na na-deactivate ang access badge niya. Tumingin sa kanya ang receptionist, may maayos na kuko at buong gilas na parang walang pakialam. Wala ka sa sistema ngayong linggo. Pinanatili ni Mary ang matatag na boses. Hindi pwedeng mangyari yan, may standing pass ako. Pasensya, kailangan mo ng clearance. Isang oras ang lumipas, mano-manong binuksan ng facilities ang pinto. Nagsimula na ang meeting nang wala siya. Sa loob, nakatayo si Alfredo Rodriguez malapit sa whiteboard. Hawak ang dry erase marker. Pinangungunahan ang bagong talakayan tungkol sa pagpapabagal sa rollout ng Lawbridge. Mas malamig ang pakiramdam sa kwarto. Mary, sabi niya nang may manipis ng ngiti nang pumasok siya, salamat sa pagdalo.
Iniisip naming muli ang ilang bahagi ng rollout. May mga alalahanin tungkol sa liability. Kanino? Tanong ni Mary habang inilalapag ang bag niya. Ilang board members at investors. Nag-aalala sila na baka tingnan ang wika ng app bilang legal advice. Naka-cross arms si Mary. Hindi ito payo, edukasyon ito. Bawat senaryo ay base sa pampublikong batas. Bawat resulta may disclaimer. Tumango si Alfredo na parang pinaaalalahanan ng isang bata. Pero kailangang protektahan ng kumpanya ang reputasyon nito. Maaaring gusto naming pabagalin ang school outreach at limitahan muna ito sa private beta testing. Hindi, kalmado pero matatag na sabi ni Mary. Ang mga estudyanteng yun ang dahilan kung bakit ito umiiral. Ang pagbawas ay hindi proteksyon sa kumpanya. Proteksyon ito sa mga lumang sistema. May ilang tao ang napalingon, hindi si Nestor ang naroon. Tinakpan ni Alfredo ang marker at lumapit. Pakinggan mo, Miss Castillo, hinarap namin ang passion mo. Pero hindi ito isang college project. May mga legal na limitasyon na maaaring hindi mo lubos na naiintindihan. Naiintindihan ko ang mga limitasyon, sagot ni Mary. Buhay ko ang patunay. Hindi na nagsalita si Alfredo. Bumalik siya sa whiteboard at nagpatuloy. Mula noon alam ni Mary kung ano ang laban na haharapin niya. Gabing iyon pumunta siya kay Nestor. Nakatayo siya sa opisina niya, nakaroll ang sleeves, nagre-review ng data reports. Pagpasok ni Mary, tumingin siya at agad naramdaman ang tensyon. Pinipigilan nila ito, sabi niya, naupo sa tapat niya. Sino? Tanong ni Nestor. Si Alfredo at kung sino man ang sumusuporta sa kanya. Yumuko si Nestor. Ikwento mo sa akin lahat. Isinalaysay ni Mary kay Nestor ang lahat. Ang pagka-deactivate ng badge niya, ang meeting na hindi siya pinapasok, kung paano biglang itinuring na eksperimento na lang ang pilot program niya. Hinalikan ni Nestor ang kanyang tinigasan na sentido. Kasama ko si Alfredo mula pa nung umpisa. Maingat siya pero hindi malupit. Hindi siya maingat, matatag na sabi ni Mary. Natakot siya. Natakot sa isang babae na walang degree na nilalabasan ng departamento niya. Natatakot na managot siya. Hindi siya pinagtalunan ni Nestor. Maingat niyang tiningnan si Mary sa katumango. Ako na ang bahala. Hindi, sabi ni Mary. Hayaan mo ako ang humarap. Ayokong ipamana ang anumang bagay. Gusto kong pagkakitaan. Nag-atubili siya sa yumuko pasulong. Ano ang kailangan mo sa akin? Suporta, tahimik, matatag at mabilis. Kinabukasan maagang dumating si Mary sa lab. May dalang kahon ng donut, plain glazed, apple fritters, powdered sugar. Inilagay niya ito sa mesa nang walang sinabi. Ngumiti kay Luis, tumango sa UX team at ikinabit ang laptop. Sinimulan na niya ang presentasyon. Habang dumarating ang mga tao, kakaiba ang enerhiya. Hindi humingi si Mary ng permiso. Gusto kong ipakita kung ano talaga ang law bridge, sabi niya. Hindi mula sa pananaw ng legal risk, kundi sa pananaw ng tao. Pinatakbo niya ang maikling video ng isang estudyante sa Langston Prep. Malalapad ang mga mata, mahinahong nagsalita. Tinulungan ng app na ito ang nanay ko na maintindihan ang lease na pinirmahan niya. Napigilan namin ang eviction. Hindi ko alam na kaya palang gawin ito ng apps. Ipinakita ang isa pang clip ng isang janitor na ginamit ang app para labanan ang iligal na kaltas sa sweldo. At saka ang isang single mom na nakaiwas sa payday loan trap. Iba-iba ang mukha ng bawat tao pero pareho ang kwento. Mga tao na dati walang kapangyarihan, ngayon ay may kaalaman na parang baluti. Tahimik ang buong silid pagkatapos ng video. Pumasok si Alfredo sa gitna ng presentasyon, stiff at di ka nais-nais. Nakatayo siya sa likod na nakataob ang mga braso. Ito, itinuturo ni Mary sa screen, ang dahilan kung bakit hindi ako umatras. Hindi mo nabubuo ang pagbabago sa pagiging ligtas. Binubuo mo ito sa pagtanggap ng kahirapan. Lumapit si Alfredo. Mary, pwede ba akong magsalita? Hindi, simpleng sabi ni Mary, hindi pa ako tapos.
Nagpigil siya, tumitig sa kanya, saka tumahimik. Dumating si Nestor sandali pagkatapos, mabagal at maingat ang paglakad. Nakatayo siya sa tabi ni Mary nang hindi nagsasalita. Nakita ko ang ginagawa niya. Sa wakas ay sabi niya sa buong kwarto at hindi pa ako naging sigurado. Ang kumpanyang ito ay itinayo sa panganib. Kung umatras tayo ngayon, ipinagkanulo natin ang legacy na yan. Tumingin si Alfredo mula kay Nestor hanggang kay Mary, saka bumulong, "Naiintindihan!" Pagkatapos ng meeting, ilang developer ang lumapit kay Mary, tumango o niyakap ang kamay niya. Isang tao ang nagsabi, "May pinsan ako na kailangan nito. Sabihan mo ako kung paano ako makakatulong." Gabing iyon, habang pauwi si Mary sa ilalim ng kumikislap na ilaw ng lungsod, naisip niya ang kapangyarihan. Hindi lang yung uri na hawak sa mga glass tower, kundi yung unti-unting nabubuo sa pamamagitan ng aksyon, pagtitiwala at pagtangging mawala. Hindi na siya naghihintay ng permiso, isinusulat niya ang mga patakaran muli at sa pagkakataong ito hindi siya nag-iisa. Naupo si Mary sa kusina ng lampasating gabi. Ang laptop ay mahina ang liwanag sa dilim ng mga dilaw na dingding. Natutulog ang nanay niya sa kabilang kwarto habang si Roberto ay nag-aaral ng geometry sa sahig, may headphone. Tahimik, puno lang ng malumanay na tunog ng pagtatype ni Mary sa keyboard na putol lang ng paminsang flip ng pahina o pag-uga ng upuan. Pamumula ng mata niya hindi dahil sa luha, kundi dahil paulit-ulit na binabasa ang parehong dokumento, linya-linya, clause sa clause. Sinusuri niya ang bawat footnote sa final merger agreement ng Torres Tech at Kessler Solutions. May naramdaman siyang mali. Nireview na niya ang summary ng 12-dosenang beses, pero ang wika sa schedule na pinamagatang contingency triggers ay kakaiba ang pagkamalabo. Isang talata ang tumatak sa kanya: kung magkaroon ng market-based valuation event na magdudulot ng pansamantalang pagbaba ng higit sa 7% ng pre-merger market cap, may karapatan ang Kessler na umatras ng walang parusa. Tumalon sa kanya ang salitang pansamantala. "Roberto," mahinahong tinanggal ang earbuds sa tenga niya, "tingnan mo itong pangungusap." Napahagalpak si Roberto. "Mary, halos pumapasa lang ako sa English. Sa tingin mo ba alam ko ang ibig sabihin ng market-based valuation?" Bahagyang ngumiti si Mary at bumalik sa screen. Ibig sabihin nito, pwede silang umatras sa merger kung bumaba ang stock ni Nestor ng 7% kahit isang araw lang. Pwedeng sirain nila ang halaga niya gamit ang chismis, i-trigger ang clause na ito at umalis ng hindi nagbabayad. Kumurap si Roberto. "Ang gulo naman yan." "Oo," bulong ni Mary na, "Oo nga." Kinabukasan ng umaga, nasa Torres Tech na si Mary ng alas 6:45 ng umaga, may hawak na kape na halos hindi na nalasap. Pinanood niya ang pagsikat ng araw na tumama sa glass tower na parang babala. Pagkabukas ng security sa lobby, dali-dali siyang pumunta sa ika-29 na palapag. Wala si Nestor sa opisina, kaya diretso siyang pumunta sa legal archives. Sa tulong ng isang inaantok na intern, kinuha niya ang bawat bersyon ng kontrata at sinimulang sundan kung paano nabuo ang clause. Sa mga naunang draft, malinaw at diretso ang wika, pero mga 3 linggo na ang nakalipas, may binago mula sa Kessler at ipinasok ang salitang temporary, iisang salita lang, sa kontrata. Pagdating ni Nestor ng alas 8 ng umaga, may telepono sa tenga, tila distracted. Huminto siya nang makita si Mary sa loob na. "Mary, 5 minuto lang," sabi niya, saka inisip ang tawag. "Anong nangyayari?" tanong niya. Inilapag ang pinrintang pahina sa harap niya. "Trapto Schedule F." Tiningnan niya ang pahina, nakasimangot. "Nakita ko na to dati. Pinag-aralan namin kasama ang team ni Alfredo." "Hindi," sagot ni Mary. "Pinagmadali lang nila o mas malala. Hindi nila napansin."
Tingnan mo mabuti, kapag bumagsak ang stock mo kahit isang araw lang, pwedeng i-cancel ni Kessler ang deal, walang parusa, walang consequence, at expose ka na ngayon. Dahan-dahang nagbago ang mukha ni Nestor mula sa hindi makapaniwala, naging nag-aalala hanggang sa tahimik na galit. Bakit nila inilagay ito sa huling sandali? Nilalaro ka nila, sabi ni Mary. Hinihintay nilang i-anunsyo mo ang deal, tumaas ang presyo ng stock mo, saka magkalat ng maling balita para magkaroon ng pansamantalang pagbagsak. Umalis sila at dumudugo ang kumpanya mo. Tinitigan siya ni Nestor. Grabe, kailangan kitang pakinggan ng mabuti. Renegotiate mo ang clause na ito ngayon o maghanda sa public takedown sa loob ng 3 linggo. Lumapit siya sa bintana, hinimas ang tulay ng ilong. Bakit hindi ito nakita ni Alfredo? Kasi abala siyang harangin akong makapasok sa gusaling ito, sabi ni Mary nang walang emosyon. Lumiko si Nestor sa kanya. Diyan ka na rito. Nakita mo ang hindi nakita ng iba at ayaw nilang makita. Hindi nagdalawang isip. Pinabot niya ang telepono at tumawag. Magdaos ng emergency board session. Ngayong araw, gusto ko ang legal, PR at M at A teams sa conference room bago 10:00. Isusulat natin muli ang deal na ito. Mamaya ng umaga, tahimik na umupo si Mary sa dulo ng mahabang boardroom table. Walang nameplate ang upuan niya, pero kilala na siya ng lahat. Dumating si Alfredo ng huli, nakasimangot, hindi siya tumingin kay Mary. Binalik ni Nestor ang meeting nang walang pagpapakilala. Tatanggalin natin ang Clause F at susulat ng bagong wika. Natuklasan ni Mary Castillo ang butas sa kontrata na pwedeng sumira sa kumpanyang ito. Siya ang dahilan kung bakit kontrolado pa rin natin ang deal. Tahimik ang lahat. Nagsalita si Alfredo. Sa buong paggalang, pinag-aralan namin ng mabuti ang clause na iyon. Hindi, nilampasan ninyo ito, sabi ni Nestor. Siya ang nakakita sa inyo. Mula ngayon, lahat ng merger documents ay dumadaan muna sa mesa ni Mary. Nagpalitan ng tingin ang mga executive. Isang matandang babae na may pilak na buhok at matalim na mga mata ang yumuko pasulong. Mary, paano mo natutunang makita ang ganyan? Tahimik na tumingin si Mary. Tinuruan akong basahin ng mabuti ang maliliit na letra dahil hindi kami binibigyan ng pangalawang pagkakataon. Kailangan namin tamaan sa unang subok. Dahan-dahang tumango ang babae. Magandang sagot. Pagkatapos ng meeting, inabutan ni Alfredo si Mary sa hallway. Enjoy mo lang ang spotlight habang nandyan pa. Hindi umatras si Mary. Hindi ko kailangan ng spotlight. Nasa akin ang katotohanan. Nagulat si Alfredo. At hindi tulad mo, dagdag ni Mary, hindi ko kailangan ng titulo para makagawa ng pagbabago. Lumakad siya palayo nang hindi na naghihintay ng sagot. Gabing yon, nakita siya ni Nestor sa lab nakayuko sa laptop niya muli. Ipinahiga niya sa harap niya ang isang folder. Ano ito? Tanong niya. Opisyal mong appointment, Director ng Legal Innovation, epektibo agad. Buong sweldo, buong benepisyo. Binuksan ni Mary ang folder at tumingin sa letterhead. Akala ko sinabi mong hindi ko kailangan ng titulo, sabi niya ng mahina. Hindi mo kailangan, sagot niya, pero kailangan nila at mag-iisip silang 2 beses bago ka muling maliitin. Ngumiti siya, pagod pero matatag. Salamat, pero hindi pa tayo tapos. Oo, sang-ayon siya, kakasimula pa lang natin. At sa tahimik na lab na iyon, napalilibutan ng mga code, tasa ng kape at mahinang huni ng mga server, nagsimulang maging hindi lang posible, kundi tiyak ang rack justice. Nauna pang lumabas sa balita ang pangalan ni Mary bago siya handa. Nagsimula sa headline na nakatago sa likod ng 3 click sa isang tech gossip site. Waitress na naging legal prodigy, matapang na bagong taya ng Torres Tech. Sumunod ang mga tweet, mga post sa LinkedIn, mga artikulo sa opinyon. Pagsapit ng kalagitnaan ng linggo, sumabog ang inbox niya. May ilan na pumuri kay Mary bilang simbolo ng bagong panahon. May iba namang inakusahan ang Torres Tech
na gumagawa lang ng kwento ng diversity para lang sa palabas. May iilan naman na natawa lang. Ito na ba talaga ang patutunguhan ng Silicon Valley, mga high school dropouts ang magpapatakbo ng legal operations? Sinubukan ni Mary na isara ang ingay. Pinagtuunan niya ng buong lakas ang pagtatapos ng code ng Lawbridge, pagsubok sa user experience at pagsasanay sa mga community partners. Ilang araw na lang ang paglulunsad ng app, pero lalo lang tumindi ang mga kritisismo. Pagkatapos ay dumating ang email mula sa Investor Relations. Nakasaad sa subject line, Urgent. Maiksi at matindi ang mensahe. Ilang malaking investors ang nagtaas ng alalahanin tungkol sa papel ni Mary bilang product leader. Gusto nilang malaman ang tungkol sa kanyang kredensyal at kung kwalipikado ba siyang mamuno sa ganitong high-profile na proyekto na may seryosong reputational risk. Tumingin si Mary sa screen ng hindi gumagalaw, hindi gulat, kundi pagod na pagod. Gabi iyon sa isang pribadong pagpupulong kasama si Nestor, legal counsel at 2 board members, nilinaw ang issue. Hindi namin tinatanong ang talino niya, sabi ng isang lalaki na nakasuot ng navy pinstripe suit at may Princeton lapel pin. Pero ito ay hindi pa nangyayari, walang degree, walang traditional na resume. At siya ang magiging mukha ng pinakamalaking paglulunsad natin sa mga nakaraang taon. Ang tunay ninyong alalahanin, sagot ni Mary, ay hindi ako nagmula sa mundo ninyo, pero narito ako nilalampasan ang mga taong nagmula dito. Natunganga ang lalaki. Hindi iyon patas. Hindi, sagot niya. Tama. Nilinaw ni Karen Cho, ang General Counsel, mula sa legal na pananaw, walang problema. Opisyal ang titulo ni Mary, nakadokumento ang kontribusyon niya. Nakafile siya ng intellectual property sa pangalan niya. Ang backlash ay emotional, hindi legal. Tumayo si Nestor. Hindi siya masyadong nagsalita noon, pero ngayon ang tinig niya ay tumagos sa tensyon. In-hire ko si Mary dahil nakita niya ang hindi nakita ninyo. Iniligtas niya ang kumpanyang ito mula sa $1 bilyong na kapahamakan. Pinangunahan niya ang produktong dati kalahating tapos na ideya lang sa pitch deck. Kung pipilitan ng board na pumili ako sa pagitan niya at sa pagpapaligaya sa ilang donors na natatakot sa pagbabago, siya ang palagi kong pipiliin. Tahimik ang paligid, tumingin si Mary sa kanyang mga kamay, nanginig ito ng magdikit sa kanyang kandungan. Pagkatapos ng meeting, nakita siya ni Nestor sa hallway. Ayos ka lang ba? Hindi, matapat niyang sagot. Tumango si Nestor. Maganda, hindi ka dapat ayos lang. Sobrang bigat ang dala mo, sabi niya. Hindi talaga nila ako nakikita, bulong ni Mary. Nakikita ka nila, sagot niya. Natatakot lang sila sa simbolo mo. Gabing yon, bumalik si Mary sa lab pero hindi na nag-code. Naupo siya sa tabi ng bintana, nakatitig sa mga kumikislap na ilaw ng lungsod na parang mga piraso ng salamin. Umugong ang malayong tren. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Text mula kay Roberto. Nakita ko ang balita. Huwag mong hayaang mabuli ka nila. Totoo kang tao. Palagi kang ganun. Ngumiti siya ng bahagya sa katumayo at naglakad papunta sa whiteboard. Sa makapal na marker, isinulat niya ang 3 salita, launch on time. Kinabukasan, iniabot ng PR team ng Torres Tech sa kanya ang revised na script para sa launch announcement. Ito ay pulido, ligtas at walang halong emosyon. Binasa niya ito 1 beses, saka mahinang inilapag. Hindi, sabi niya. Gusto lang naming siguraduhin na walang kontrobersya, sabi ng isang executive. Laging kontrobersyal ang hustisya, sagot niya. Gabing iyon, sinulat niya ang sarili niyang talumpati, hindi para aprubahan, kundi para sa katotohanan. Sa araw ng paglulunsad, punong-puno ang auditorium ng mga reporter, developer, opisyal ng paaralan, community organizer at investors.
Pinakilala ni Nestor ng maikli ang programa sa kaumatras. Naglakad si Mary ng mag-isa, walang musika, walang palakpakan, siya lang at isang mikropono. Magandang umaga, panimula niya, matatag ang tinig. Ako si Mary Castillo. Lumaki ako 6 na block mula rito. Nagtrabaho ako bilang waitress, nagpalit ng bindahe para sa nanay ko at tinulungan ang kapatid ko na makapag-aral. At ngayon tumulong ako sa paggawa ng isang bagay na hindi pag-aari ng isang boardroom. Pag-aari ito ng lahat ng kailanman ay pumirma ng isang bagay na hindi nila naintindihan at nagbayad ng presyo. Huminto siya saglit. Hindi lang up ang law bridge, parang flashlight ito sa isang silid kung saan karamihan ay hindi alam na nakakulong sila. Huminto ang hininga ng mga tao. Hindi ito tungkol sa akin. Hindi ko kailangan ng palakpakan. Kailangan ko lang napakinggan ninyo kung ano ang nangyayari kapag ang mga tao ay nabigyan ng mga kagamitan na hindi nila inaasahan at ginamit nila ito upang tumayo ng mas matangkad. Tumingin siya sa mga tao at tinapos ng simple, hindi dapat ang hustisya ay para lang sa mga marunong magsalita ng lengguwahe. Ito ay pag-aari nating lahat. Ngayon sisimulan natin patunayan iyon. Pagbaba niya sa entablado, sumabog ang katahimikan sa isang malakas na sigawan. Sumisigaw ang mga reporter, kumikislap ang mga kamera sa paligid. Tumayo ang mga tao, hindi lang dahil sa galang, kundi dahil naniniwala sila sa sinabi ni Mary. Pero si Mary mismo, hindi pa siya ngumiti, hindi pa. Marami pang trabaho ang kailangang tapusin. Makaraan ang 2 oras mula sa paglulunsad ng law bridge, nakaupo si Mary nang mag-isa sa isang maliit na conference room sa punong tanggapan ng Torres Tech. Wala na ang mga sigawan at kamera, pero mabilis pa rin ang tibok ng puso niya. Naipahayag na niya ang kanyang talumpati sa harap ng mga investor, mga tagagawa ng desisyon, mga nagdududa at mga reporter na nagsasalita mula sa kanyang personal na karanasan. Pero dumating na ngayon ang pinakamahirap na bahagi, ang atensyon. May kumatok sa pinto. Si Luis, isa sa mga UX developer, ang pumasok dala ang tablet. Kailangan mong makita ito, sabi niya. Nanginginig ang boses sa hindi makapaniwalang nakita. Ipinakita niya ang screen kay Mary. Sa homepage ng isang malaking tech news site, may litrato si Mary sa podium. Ang headline, narito na ang hinaharap ng batas. Nakasuot siya ng sneakers at nagsasalita ng katotohanan. Sa ibaba, isang video na may higit 1.2 milyong views. Dumagsa ang mga komento, mula sa brilliant ang batang ito hanggang sa bakit hindi pa siya kinukuha ng White House. At syempre, may matitinding puna tulad ng affirmative action lang yan. Nasaan ang degree niya at isa na namang palabas sa media. Ibinalik ni Mary ang tablet. Wala akong pakialam sa trending, mahinang sabi niya. Ngumiti si Luis, kaya ikaw ang trending. Nagpasalamat siya at inilabas ang telepono mula sa kanyang bulsa. Mahigit 100 mensahe mula sa mga mamamahayag, dating kaklase, at pati ang coach niya sa high school debate ay dumagsa sa inbox niya. Sinabi ng coach, sabi ko na sa'yo may apoy ka. Nag-scroll siya pababa hanggang sa makita ang text mula kay Nestor Torres. Ang mensahe niya ay simple lang. Gusto ng board na mag-meeting ngayon? Handa ka na ba? Humover ang mga daliri niya saka nag-type, palagi. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, bumalik si Mary sa boardroom. Sa pagkakataong ito, hinihintay na siya ng lahat. Tumayo si Nestor nang pumasok siya, tumango sa tuktok ng mesa. Iyan ang upuan mo ngayon. Umupo si Mary ng tuwid ang likod, tuwid ang balikat. Hindi na siya nagpapanggap. Pumasok na siya sa bagyo. Siya na ang nangunguna rito. Isang mas matandang board member, si Miss Ellen Briggs, na may puting buhok, makapal na salamin at tahimik pero matindi ang presensya ang nagumpisa. Miss Castillo, sabi niya, napakalakas ng tugon. Mga investor, mga leader ng komunidad, pati opisina ng mayor ay nakikipag-ugnayan na.
Nakikita na natin ang interes ng federal. Naiintindihan ko, sagot ni Mary. Pero may mga alalahanin, dagdag ni Ellen. Mabilis ang paglago ng platform. May mga legal na panganib na hindi natin inaasahan. May nagmumungkahi na magdala ng panlabas na leader, isang may karanasan sa pulisiya para makipagsabayan sa iyo. Hinintay ni Mary na lumutang ang mga salita bago sumagot. Pinahahalagahan ko ang alalahanin, pero pinaaalalahanan ko kayo, ako ang nanguna sa lahat ng desisyon para sa app na ito, hindi sa hulaan, kundi sa pangangailangan. Binuo ko ang Law Bridge dahil ako mismo ang naninirahan sa pagitan ng puwang na tinatarget nitong Isara. At may respeto, hindi ako pipigilin o pamamahalaan ng co-leader na walang stake sa laban na ito. Lumapit ang isang mas batang board member, pero dahil malapit na ang mga federal na kontrata, mas mahalaga kaysa dati na ang taong nangunguna ay hindi lang bihasa sa sistema, sabi ni Mary, kundi nakaugat sa buhay ng mga taong pinaglilingkuran ng app. Hindi nagsalita si Nestor, pero kumislap ang mga mata niya ng tahimik na pagmamalaki. Pinagtagpi-tagpi ni Ellen ang mga kamay. Susundan namin ang iyong pamumuno, pero maghanda ka, hindi magiging madali ang mga darating na linggo. Bihira ang tagumpay na madali. Pagkatapos ng meeting, naglakad si Mary sa mga pasilyo ng Torres Tech at napansin ang kakaiba. Ngumiti ang mga tao sa kanya, hindi formal, hindi kinakabahan, kundi mainit na parang tuluyan na siyang nakikita, hindi bilang isang eksepsyon, kundi bilang isang leader. Pagbalik niya sa lab, may maliit na grupo na nagtipon sa harap ng pangunahing monitor. Tumitig si Luis pataas. Kailangan mong makita ito. Ipinakita ng screen ang breaking news. Nakipag-ugnayan ang opisina ng presidente sa Law Bridge para sa pambansang Digital Literacy Collaboration. Tinitigan ni Mary. Totoo ba ito? Tumango si Luis. Gusto nilang gawing pilot version para sa federal na gamit sa mga community center. Libre. Nabuhayan ang buong kwarto ng sigla pero hindi pa ngumiti si Mary. Sa halip, lumabas siya patungo sa ali sa likod ng gusali. Hinaplos ng malamig na hangin ang mukha niya, inilabas ang telepono at tumawag sa isang numero na ilang buwan nang hindi ginagamit. Sumagot ang boses sa kabilang linya, maingat. Hello? Mary Castillo, sabi niya. Naalala mo ako? Sandali ng katahimikan. Siyempre naalala kita. Siya ay si Professor Annette Sloan, ang dating pre-law mentor ni Mary sa Emory. Ang babaeng nagsabi minsan na pinakamatalino si Mary sa freshman class bago siya biglang umalis nang walang paalam. Hindi ko natapos ang sinimulan ko, sabi ni Mary. Katatapos mo lang ng isang mas malaki, sagot ni Sloan. Gusto kong bumalik, mahinang sabi ni Mary. Hindi para magpatunay gamit ang degree, dagdag niya, kundi dahil gusto kong makuha ang edukasyon na hindi ko natapos sa sariling terms ko. Tahimik si Sloan sandali. Narito pa rin ang pwesto mo, palagi na itong nandyan. Isinara ni Mary ang telepono at tumingin sa langit. Nagtipo ng mga kulay abo na ulap, ngunit may isang guhit ng gintong liwanag na sumilay sa gilid. Gabi iyon, umuwi siya at nakita si Roberto na nakaupo sa sofa, pinapanood muli ang kanyang talumpati. Talaga bang sinabi mo lahat yan? Tanong niya, malalaki ang mga mata. Tumango siya, at totoo lahat ng sinabi ko. Ngumiti siya. Sinabi ko sa teacher ko na gumawa ang ate ko ng app na baka mapunta pa sa telepono ng presidente. Napangiti siya ng bahagya, tila di pa rin makapaniwala. Siguro iyon ang unang pagkakataon na nakapasok ako sa pambansang balita na naka-hoodie at walang makeup. Sumandal siya sa balikat ni Mary. Mukha ka pa rin namang boss. Pumikit si Mary at niyakap ang sandali. Hindi siya narito dahil may nagbigay sa kanya ng upuan. Nariyan siya dahil siya ang gumawa ng sariling mesa. At ngayon, gustong lahat na umupo sa tabi niya. Halos 1 taon na ang nakalipas mula nang unang ipasa ni Mary ang makapal na kontrata kay Nestor Torres.
Hamunin siyang patunayan na kaya niyang isalin hindi lang mga legal jargon kundi higit pa. Ngayon, nakatayo siya sa isang pansamantalang entablado sa isang community center sa Birmingham, Alabama. Harap ng isang silid na puno ng mga bata, magulang, guro at matatanda na nakasuot ng kanilang pinaka-best na damit kahit Miyerkules. Sa likod niya, nakabitin ang malaking banner mula sa kisame na may malalaking bughaw na letra, Lawbridge, libreng legal na edukasyon para sa lahat. Nakatabi ang alkalde sa unang hanay, kasama ang isang lokal na pastor at 2 miyembro ng kongreso. Pero nakatuon ang tingin ni Mary sa mga hanay ng batang mukha na nakatitig sa kanya. Nakikita siyang isang guro at revolusyon sa iisang tao. Huminga siya. Nasabi na ba sa inyo na pumirma kayo ng isang bagay nang hindi nyo alam ang kahulugan nito? Tanong niya sa mga tao. May mga mahihinang sagot na oo. Isang lalaki sa likuran ang nagsalita, hindi ko na mabilang kung ilang beses. Tumango si Mary. Nagsimula ang Lawbridge dahil nakita ko ang sarili kong ina na pumirma ng medical payment plan na hindi niya maintindihan. Nakita kong pinapalayas ang mga kapitbahay, inaaresto, nakakulong dahil walang nagturo sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng mga clause. Walang nagsabi sa kanila na may karapatan silang magtanong. Kaya nagsimula akong magtanong, palakpakan ang sumunod, mahina pero taos-puso. Ngayon, salamat sa mga katuwang sa buong bansa, available ang Lawbridge sa 27 estado. Nasa mga librarya, silid-aralan, opisina ng probation at pati shelters. Pero higit sa lahat, tumingin siya sa isang grupo ng mga estudyanteng naka-hoodie at may earbuds. Nasa mga kamay ninyo ito at yun mismo ang lugar nito. Pagkatapos, pumila ang mga tao para makausap siya. Isang single mom ang nagtanong kung matutulungan ba ng Lawbridge ang paglaban sa isang predatory rent-to-own agreement. Isang retiradong trucker ang nagsabi gagamitin niya ang app para labanan ang multa sa trapiko. Isang binatilyo ang nagsabi na tinulungan siyang maintindihan ang pagkakaiba ng search warrant at intimidation. Nanatili si Mary hanggang masagot ang bawat tanong na ibigay ang bawat yakap. Pagkalabas niya sa likod na pinto ng center, huminga siya ng malalim sa makapal na hangin ng timog. Naghintay si Nestor sa tabi ng sasakyan, nakangiti. Alam mo bang pinaiyak mo ang 3 bagong politiko sa publiko? Iikot ng mata si Mary. Ayos lang sila. Ibinigay niya ang malamig na bote ng sweet tea. Ayos ka lang ba? Tumango siya. Mas mabuti pa dahil may isa pang bagay. Kinuha ni Nestor ang isang sobre mula sa kanyang jacket. Ano na naman to? Sabi niya, pinagmamasdan ang sobre ng may pagdududa. Buksan mo. Nasa loob ang isang malinis na liham na nakasulat ng kamay. Mahal na Miss Castillo, ikinalulugod naming ipaalam sa iyo na naaprubahan ang iyong muling pag-enroll sa Emory University na may full scholarship. Pinangalanan din namin ang Law and Social Change Fellowship bilang pagkilala sa iyo. Hindi ka lang babalik, gumagawa ka ng legacy. Tumingin si Mary sa liham, tahimik. Ikaw ba ang gumawa nito? Hindi, sagot ni Nestor. Ikaw ang gumawa. Tumawag lang ako ng ilang tao para matiyak na nakasabay ang mundo. Kumikinang ang mga mata niya, saka nilapit ang liham sa dibdib. Gusto kong tapusin ito, mahinang sabi niya. Hindi para sa degree, para sa paglalakbay. Naituro mo na ang mas maraming batas kaysa karamihan ng mga propesor, ngiti ni Nestor. Pero oo, gawin mo. Nung taglagas na yon, dumalo si Mary sa kanyang unang klase bilang nagbabalik na estudyante. Walang kamera, walang press, siya lang, isang spiral notebook at ang parehong matigas na gana na mayroon siya noon bilang batang nagbabasa ng kontrata sa likod ng counter ng diner.
Inilunsad din niya ang Second Glance Foundation, isang non-profit na nagbibigay ng legal literacy grants sa mga kabataan sa mga underserved na komunidad. Simple lang ang motto, basahin mo muli sa pagkakataong ito na may kapangyarihan. Sa mga sumunod na buwan, nagsalita si Mary sa harap ng Kongreso tungkol sa digital access sa mga legal na karapatan. Nagsalita siya sa mga juvenile detention center. Nakatayo siya sa tabi ng mga nakaranas ng wage theft, housing fraud at sistematikong katahimikan. At sa bawat pagkakataon, hindi siya kumikilos bilang tagapagligtas, kundi bilang isang tao na minsang umupo sa kanilang pwesto. Samantala, patuloy ang paglago ng Law Bridge. Isang gabi bago magpasko, bumalik si Mary sa Old Town Cafe. Ang orihinal na may mga kupas na tile at kumikislap na neon pa rin. Umupo siya sa parehong booth mula sa gabing yun, isang taon na ang nakalipas. Sumama si Nestor, naglagay ng 2 tasa ng mainit na kape. Naisip mo na ba na aabot tayo dito? Tanong niya. Tiningnan ni Mary ang paligid ng kafe. Hindi ko inakala na mararating namin ito. Tumango siya. Nakakatawa, ako rin. Naupo sila ng tahimik ng sandali. Nagsisisi ka ba? Tanong niya. Tinataya ako, nakangiting sabi ni Mary. Hindi ikaw ang taya, sagot ni Nestor. Ang katotohanan ay sumabit sa pagitan nila sa isang tahimik na paghinto. Pagkatapos, mula sa likod ng counter, isang bagong waitress ang humakbang. Bata at kinakabahan, humila ang kanyang afro sa isang puff. Nakilala niya agad si Mary at kinapa ang kanyang notepad. Hi, sorry, ikaw siya, right? The app lady? Gumiti si Mary ng matamis. Akin yan. Ginamit ng tita ko ang app mo, sabi ng babae. Nabawi niya ang kanyang trabaho pagkatapos maling matanggal sa trabaho, sinabi niya sa akin na magpasalamat. Marahang hinawakan ni Mary ang kamay ng dalaga. Sabihin mo sa kanya na siya mismo ang gumawa. Inabot ko lang sa kanya ang flashlight. Habang papalayo ang dalaga, itinaas ni Nestor ang kanyang mug. Sa mga hindi nakakuha ng pangalawang tingin, pinalaki rin ni Mary ang kanya at sa mga muling nagpatingin sa kanila, nagsalubong ang kanilang mga salamin sa isang mahinang klink. Walang press, walang headline, 2 tao lang na nakagawa ng mas malaki kaysa sa kanilang sarili. Sa labas, kumikislap ang mga ilaw ng lungsod, tahimik, hindi nagbabago tulad ng pagbabago.